We only have a mic. Paki-share na lang, please. Salamat po sa question ko. Itong tatlong baby kasi, ang connection nito kasi, parang ginamit lang siya ni Direk Joben kasi nga ay sumikat yung kantang ito. At ito yung niregalo ng mother niya, ng mami ni Marco sa kanya. Pero ang talagang buod ng anong ito yung talagang forgiving, love, at saka yung kumbaga, kailangan araw-araw Pasko may pagmamahalan. So yung baby, ginamit lang natin talaga yung para maging in yung ating movie. Parang ganyan. Nagsasalita yung bibi? Hindi po. Hindi para animation. Akala ko may ganang ano. Hindi po. May ganang angle. Somebody wants to say hi. Sinitahin mo. Pero sa totoong buhay ko, mabait ko. Sino ang mami mo? Sino ang mami mo? Si Tita Angel Aquino po. Ang galing ng cast dito, no? Sige po, thank you. Okay. Ate P, more questions? Okay, ayan, your name and your vlog site, please. Marco, as we all know, you're a kid. So, parang di ba, minsan ang hirap when the director tells you to act. And then, parang especially sa mga scenes na you have to cry. So, what is your inspiration? Or paano mo siya, kasi parang sabi nila, we've heard a lot of good feedback na it only takes at least one take for you to do scenes. So kapag iyak ba, mamaniin ni Marco yan sa naman. Prinsipe ng prime time. Susme. Ayan, sorry, papayagan kita magyabang kung gaano ka kagaling. Kwento mo kung paano ka hindi nahihirapan. O nahihirapan ka nga ba sa mga eksena mo dito? Hindi naman po. Sabi ko Iniisip ko lang po ito, parang po sa family ko, at saka po sa kuya ko may sakit na Down syndrome po, special child. si Miss Rita may sinasabi, kung maniniwala tayo. Would you like to say, meron siya binubulong? Ano yun, Miss Rita? Actually, ako pang tinuturuan niya. Kasi may pinukunan kami eksena. Originally, ang lugar niya, kunwari eto po, ando siya sa sahig. Okay. Eh ngayon, nung ita-take na yung scene, tapos na yung shot niya, shot ko na. Eh, lumipat pala siya ngayon dyan. Eh, syempre, instinct sa kanya ako titingin, di ba? Magano siya, Doon ka tumingin kasi yun ang parang andun ako. Parang ako, oo nga naman. Maano ka na as early as now, yung sa edad mong yan, maano ka na sa detalye ng mga POV, ng mga Focus. Ma-focus ka na. Why is that? Saan galing yung training mong yun at your age? Sa mga directors po, kasi po tinuturuan po talaga nila ako. Kasi po nung first time ko po sa show, medyo hindi po ako masyado marunong. Anong show? Yung sa GMA pa po ako nung first Okay. show. Yung kay Ate Bea Benedyo po. Doon ka, aminado ka, hindi ka masyadong mahusay noon. Opo. Saan ka humusay? First show niya yun, di ba? Kami dati. Saan ka humusay? Ano nakasunod no? Pagkatapos po kasi, pinanood ko po yung mga ibang artista po. Kaya pinag-aralan ko po. Pinag-alalan mo talaga. Okay, thank you. Go ahead. More questions from Anne. And among the stars sa ABS-CBN, who would you think, you can actually pick three. So 3 boys and 3 girls that you idolize. So 3 actors or 3 actresses. Kay Marco. Marco. Meron ka ba? Kaya mo tatlong babae, tatlong lalaking you admire, you idolize, Sa lalaki po si Kuya Jericho, saka po si Kuya Piolo, at saka po si Kuya John Lloyd po. Sa mga babae naman po, si Ate Liza Soberano, kasi po crush ko rin po. Saka po si Ate Bea, at saka po si Tita Rita. Sa'yo naman talaga. You're good na. Thank you, Anne. More questions? Posted on Instagram before. Pero yung ano ko doon yung animals, tatlong baby from the song. Yun nga yung tanong nila din halos. Pero siguro my question will be, yung pong presentation sa inyo ng storya, which particular scene was medyo, kumbaga, for you the most
significant para sa storya. Na siguro what we can watch out for, ano yung Nice question. so, ano yung aabangan namin doon sa pelikula. Sige. Para sa inyo. Okay, three, ilan? It doesn't matter kung ilan. Mga significant scenes na talagang you will be proud of sa pelikulang ito, Marco. Yung mga iyak ko po. Saan galing yung iyak? Bakit? Sa mga bibe po kasi po, di ba po binigay ko po si Justin kay Aling Auring po. Wala na po kasama yung mga bibi ko. Kulang na po sila. Yun po. Sa part caretaker ka ng bibe. Ano po? So marami mga moments na nakikipag-usap ka sa bibe. Opo. Kasi po mahal na mahal ko po yung mga bibi ko. Di ba parang mga dogs, di ba? How much we love our pets, gano'n. Kasi po yun po yung regalo ni Mami sa akin. Yung tatlong bibi po. Kaya po, Mami sobrang- Angel Aquino mo. Opo, opo. Oh, okay. Miss Rita, any significant scenes na you are proud of na we can look forward to sa March 1? Sungit kasi ako dito. Yung kabuuan ng kasungitan mo, pwede ba yun? Bakit ka masungit sa kanya? Nainis ako sa kanya, ipiniperahan ko lang yung nanay niya. Pero wait naman ako sa huli. Syempre, may pagsisisi. Ang maganda kasi dito yung purity ng characters, ng mga bata. Actually ako, konti lang naman talaga yung part ko sa movie. Mahal na mahal ko talaga si Direk Robin. Kaya, go. Support ako sa mga bagets. Madalas nga po ako nawawala sa shooting dahil ando lang sa likod bahay kasi may kuwago. Nagkakaabalan ko yung baby na kuwago, di ba? Yung kuwago na pag hinawa ko nakakatulog. Tapos nilang pala mata nila pag sa umaga, kahit tulog. Parang gano'n. Tama ba? Naaliw ko sa kuwag. Okay. Hindi. Tatlong kuwago. Isang Kailangan kwarto. gulo eh. Yun lang, ako, for the whole film, ang gusto ko, yung pagpapaalala sa atin ng mga simple blessings. Kasi we forget. Diba parang laging we wish na sana ganito, sana ganyan. Parang ang ano na ng buhay ko. We forget to see the blessings na nandyan lang. So, yun. Yung mga batang ito ang magpapakita sa inyo. Thank you, Miss Rita. Si JK. JK, mga significant roles na pwede mong ipagmalaki sa mga fans mo sa amin. Actually, significant scene. Kay Lolo Eddie Garcia. Yung... May sino kasi dito kasi si Lolo Eddie masungit po siya kay Mami D. Nung nidide ko namin, mahirap po kami kasi mahirap po sungitan si Mami D kasi napaka-sweet po yung Mami D. Idi! Bisaya. So, sweet. So, kami ni Lola Eddie, medyo nahihirapan po parang hirap ko lang masungit kay Mami D kasi wala makasweet niya. So anyways, meron po kasi yung specific scene dito na nagsayawan yung dalawa. Parang, let's say finally, there's this parang shift in the mood. So, nagsayawan silang dalawa and all of that. So parang ako lang parang I just fell in love with the scene kasi it's in that scene it just shows the love that lasts. Oh, ganun sa'yo. Magandang segue ho yun. Magaling ka na ngayon. The love that lasts. Showing na po siya sa ABS. Ano po, parang ang pagmamahalan lang nila na nagtagal. Tinagalog ko na lang. Parang natuwa lang ako kasi as I have my lola and like parang I just fell in love with the scene kasi napaka-sweet ng dalawa and parang it just brings back memories and yeah, ayun po kumaga for me sa movie, the whole movie, that's the scene that I fell in love with, yung magsayawan ng lola. That scene reminded you of your lola na that's good. Oo naman. Love that last. Ilang po talaga yun. I think the producers can answer that. Ito pala there's a baby lang yun. Kinuha namin sa farm namin sa Laguna. Marami kaming alagang baby actually. Pero inalagaan talaga namin, kamukha sabi ni Marco, mahal na mahal niya yung baby. Pagtapos ng shooting namin, talagang may taga-alaga. May taga-alaga kaming crew doon sa baby. May
RM yung ano. meron na. Super D, yes. So hindi bago sa'yo itong yung role na pagiging good boy. So meron ka pa bang bagong natutunan sa movie or yung mga natutunan mo dati, madali mo lang naipasok dito kaya mga one take na lang ginawa mo. Actually. Kasi di ba nga, in fairness naman, Super D, Nathaniel, parang totoo ba na parang minaman ni, yun parang gusto ko parang easy na sa'yo yung gumawa ng ganitong mga eksena kasi hindi na bago kasi you're a good actor and a good boy. Kasi po yung Nathaniel po, tungkol din po yun sa pagmamahalan. Pati po yung Super D, Pampamilya. At doon sa tatlong bibi naman po, tutunan ko po na wag lang po yung sarili niyo yung isipin niyo. Pati po yung mga minamahal niyo. Opo, yun po. At saka po tumulong kayo sa kapwa. Yung, may na-challenge ka pa ba na gumawa ng ganito mga pelikula na good boy, ano mo, tapos kasama mo pa yung equally phenomenal child actor na si Honesto naman, tapos na child superstar na si ano. Hindi naman po kasi po, puro pagmamahalan po eh. Bawat mga palabas, meron po talaga silang mga aral na naibibigay. Okay, ayun. Kamusta po yung pakiki-acting kay Mr. Eddie Garcia sa manager? Clear mo ba, JK, yung role mo rito? Kwento mo nga yung role mo na. Basta hindi ko po alam pangalan po ng role ko, nakaligtaan ko ang pangalan ng role ko. Pero ako po yung magiging apo dito na Lolo Eddie Garcia and the Mami D. So ako po yung kumbaga, apuhon nila ako tapos galing ako sa Manila, parang galing ako from a city, tapos probinsya ho yung set ho dun eh. So parang nag-vacation ako dun sa kanila for a while, tapos parang... Manila boy ka rito. Yeah, so parang ako ho yung mag-ano sa kanila na parang... kasi sila na, silang dalawa, hindi sila sa isa't isa, hindi sila masyado di na sila masyadong naging sweet sa isa't isa. Parang ako yung bibigay ng parang gaan. Parang ako yung mag-itahan sa kanilang dalawa. Yes, may bridge. You know, bridge. So, yan, ako, di ba nakalimutan ko po pangalan ko dito. Actually, wala po ata akong pangalan. Parang hindi na po siya kailangan i-emphasize so kasi hindi na po sa akin po umikot yung story sa kanilang dalawa. So parang ako na lang yung ako ay isang hamak na extra. Pero ako po yung maging apo nila dito. Si Miss Rita naman malinaw, di ba? Parang siya yung pinagkatiwalaan. Sige. Experience mo din natin. Experience acting with Tito Eddie and the rest. Mami Janisha. May role Ang ka-eksena ko, siya, tsaka si Shirley. No, si Angel hindi din. Shirley lang. Shirley. Parang tatlo lang ano. Si Laika. Pasensya na, senior moment. Hindi na lang kami sumunod. Lolo Eddie at saka po ni Mami Janisha po. Sino yung most na-ka-eksena mo sa? Si Raiko po. Kami pong tatlo. At saka po si Tita Rita. Anita Linda. Rita po. Rita, okay. Yung pangalan. Saka po si Ate Shirley din. Ayun, Shirley and Santa. okay. Follow up din kay KJ. Anong connection mo dito kay Charlie? May love team ba or ano, parang... Parang napag-tripan lang po ata yung Direk Joven naman. Yeah, actually ganun po nangyari kasi JK may taping ka dito, alika. Okay. Anong sinho? Galing ka sa bahay, kumuha ka ng isda, tapos may makakadaan kang babae. Si Shirley. Tapos makakasalubong. Okay, sorry. Okay, ano po connection nun direct sa so sabi niya, wala. Basta gawin mo lang. Okay. Ano direct? Tapos yun, nag-take na kami. Nag-Shirley, tapos yun, nag-take kami ng sinamin. Tapos, nangyari nun, casual lang muna, casual. Cut! Nakano direct? Mas sweet. Okay. Nangyari sa'yo, ito sweet. Cut! Kilig. So parang love team, oh my God. Work siya. So ano ako yan, nangyari po parang
we made this parang kilig scene na ako kinilig ako tapos si Shirley parang so yeah, wala talaga tayo direct ko dito pero parang we just made that scene out of like parang Hindi, pag na-edit na yan sa pelikula, ang iba na yung lumabas, ang ganda na yan. Cute lang muna yan pero yeah, we just made that scene out of fun just for fun. Nandiyan yun. Actually, andyan nga ho siya eh. Yan, basta dadaan po siya mamaya at ano yung nahulihin niya. Ayan! Perfect. Best ako. Nakikita niyo po sa mukha ko. Nakikita niyo sa mukha ko kasi after that scene, sobrang natuwa ako kasi kinilig rin. Pang-Oscar sa yung acting ko yun. Pang-Oscar so dapat ma-nominate na ako. Ako na ba ako ng award for all the years in my life. Malay mo naman sa TV, you're doing... Malay natin para sa scene na yun, no? Best Sulyak moment. Sorry, thank you. Okay, title na. Since Tatlong Bibi is an inspirational movie, ano yung sa tingin yung parang aral o mensahe na pwedeng maiiwan sa mga manonood pagkatapos silang panoorin ng pelikula dito? Para po sa tatlong artista. Based from what, were you there last night, JK? Saan po? The premiere? Ay, hindi po nakaabot kasi nag-taping ko ako. But basically the script, the story is ano yung pwedeng maging message ng pelikula. Pampamilya po kasi yun eh, yung pagmamahalan at huwag niyo lang po isipin yung sarili niyo. Yan po. Miss Rita, the message. Lagi kong sinasabi na sa Instagram ko or sa Facebook na keep the child in your heart. So ito yung movie ata na to. Pag tinitingnan natin ang buhay sa mata ng bata, it becomes clearer, yun, di ba? Mas, paano ba? Yun na yun, that's basically it. Nakaka-pure talaga, titingnan mo ang buhay. Kasi di ba pag tuwat na tayo, parang jaded na, kung ano-ano. But this one, it's mas klaro, kasi pag puro, di ba, mas parang mas sa heart. Heartfelt. JK. It's all about spreading love. It's all about spreading love and happiness. And like, kahit anong mga problema na dumaan sa buhay mo, palagi mong tandaan na mayroong solusyon lahat ng problema. Hindi nagawa ang equation sa math pag walang solution. Kasi pag walang solution yung equation sa math, mamamatay yung mga tao, di ba? Ang hirap ng math eh. And, ayun, alagaan yung mga bibe kasi baka pagalitan ka ng mga animal organizations. And, ayun lang. Yeah, pero yeah, papos, di ba? Pero yeah, actually no bibes were harmed. No bibes were harmed naman here in the making of this movie. And, yeah, no feelings were harmed, and parang ngayon. And kaya po sa mga nagdidiwang ng Valentine's na walang ka-Valentine's, yun nga, panoorin niyo po yung movie and you will learn na you don't need to have someone to feel love. And March 1 pa tayo, naki. Kaya nga eh. Kasi yun lang po yun. And yeah, parang before you try to love someone, learn to love yourself first because kapag nasaktan ka na yung sarili at sarili mo pa yung babalikan mo, doon ka pa rin babalik. Ikaw na lang mag-isa, ba, kasi baka napaka-abandon ka. Nakakabagdakabang sa buhay mo. Ang lalim-lalim mo kayo. Ay, malalim ako yun. Just spread love and happiness and thank you, Philippines. Well, technically saying it's my first movie. Yeah, it's my first movie ever, like, to be in a cinema, you know? Yeah, to be Yeah, it's my Wala first kang Star Cinema movie? Wait, ako. Kaya manawa. Yan, ano tayo. You've never done a movie in Star Cinema, so basically this is your first. Yeah. Hopefully. Yeah, definitely. It's a sound off ko na sa management. No, yeah, it's my first, technically it's my first movie ever. So parang, ako naman parang, first time ko to, so parang, and also there's no point of saying no, kasi I'm the type of person that doesn't say no to anything. Kahit anong napagawa niya sa akin, I don't really say no. Kasi parang I just try to do all the things, enjoy all the things that happens in life and adventures and all of that stuff. Kasi
kung isip mo, konti na lang yung buhay ng tao actually. Oo, yun. Kasi feel ko ngayon ang bilis ng panahon. Konti lang daw ang buhay. Ang bilis ng panahon. Actually, konti na lang panahon. Kaka-16 ko lang ng Feb 5. So parang, kaka-16 ko lang ng Feb 5. So parang ako naman I feel na parang konti na lang yung moment para ma-enjoy ko yung youthfulness ko. Actually, you're not Kasi, feel better. yeah, I'm not a child anymore. So parang I still have that little bit of time to enjoy my craziness. Kasi 2 years from now, I need to be proper. Wow. You are naman. Just that you're kind of I need to be Experiment proper. Parang 16 pa lang, parang konti na lang na natitira. It's not making us feel better, right? No, hindi. Ang bilis na para maging bata pa. Hindi. Pwede pang maging bata. Pwede mo maging bata. Pero, ang daming nga dyan gusto maging bata eh. Okay, si Miss Rita, bukod sa kaibigan mo sa yung director tsaka writer ng pelikula. Oo nga. Hindi, dahil tungkol sa mga bata, syempre malaking factor yun. Gusto kong katrabaho ng mga bata. Tapos syempre may mga bibe pa, di ba? Gusto ko sa animals. Yan. Tapos, at saka, Hindi ba? Pag mahilig ka sa mga sa pets. We have 13 dogs, 7 cats, may fish, may turtles. Seryoso. hirapan nga ako sa isang aso. I know, isang aso lang, hirap na. Ang saya nun. Tsaka ganun, yun, laki ko sa mga zoo. Mga kapatid ko, mga hayop. Yung pala yun. Mahilig sa animals, yung pala yun. Well, yun. Dahil mga bata, si Direk Hoben, mga bibe. Tapos, ano ba? Dahil spreading love nga, di ba? So, basta pag si Direk Hoben kasi lumapit yan, I trust him so much na pag binigyan niya ako ng role, maiksi o mahaba, gagawin ko yan. Ang alam mo po, kasi po na-miss ko na po gumawa ng mga movie. Na-miss ko na po kasi po. Sorry, ano ba yung last mo na? Last po na teleserye. Movie. Movie po. Yung kila ano pa to, di ba? Ikaw kung vice pa. Opo, Beauty and the Bestie po. Beauty and the Bestie, mahal sila here now. Nice ka niya. Kaya ko po sinabi kay Daddy, oo, sige. Na-miss ko na rin po gumawa ng mga pelikula. At saka po syempre po, na-excited po ako kasi first time ko pa lang po sila makakasama. Ay, bata pa. Po dito, kamukha ko daw po yung mama ko. Kasi iniwan nakikita niya, nakikita ng tatay mo yung mama mo sa'yo, kaya binubugbog ka. Gaano kahirap yung, syempre, Mas mahirap na scene yun. oo, mahirap yung bugbugan. Ano yung pinapalo ka niya? Sinasampalan? Pura nga po kapasa eh. Pero kumbaga kahit kontrolado, nakakapasa rin. O, totohanan talaga. Ay, hindi. Hindi lumipad yan. Siyempre, tumalsik yan sa laki ni Victor Neri. Hindi, ano po sa akin, ano siya, pag nagtitape kami, tumatakbo ako sa loob ng room. Kasi meron kaming standby room. Tatago ako doon kasi ako na. Ka-episode kasi yung papa ko. Eko, ayoko na. Kasi nakakatakot po talaga siyang kasama. Pero, magaling. Ang galing niya po talaga. Nakaka-proud po siya. Binibigyan ka ba niya ng tips? Siyempre, matagal na siya. Na kayo? Kung paano daw umarte, tama lang, gano'n daw po. Yun. About sila Marco, saka si Ano bang Raika. istorya yung tatlo? Magkakaibigan kayo? Paano Nasa kayo isang magkikita-kita? Dun sa nag-uusap-usap na kami tungkol sa papa ko. Doon kami nagkita-kita. Magkasama kayo sa isang barangay, parang gano'n? Hindi kayo magkasama? Magkakaibang lugar kayo? Oo. Pero nagkakasalubong lang po. Salubong lang. Tapos nakikita mo may dala siyang bibe? Ano kami sa barangay. Yung magkasama sa barangay, oo. Nagkakasalubong lang. Kaya iba-ibang storya nila. Oo. Tapos, kumbaga, naging magkaibigan na kayo sa sa story, ganun. So, sino pa nakaka-eksena mo bukod kay Victor Neri? Si Marco, si Raiko,